Umuusad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga dapat managot sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. 3 kaso laban sa dati at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo de Manila University ang pinagtutuunan ng pansin ng pulisya. Yan ang ating pag-usapan sa Alamin ang Batas. Mag-iisang buwan na mula ng bawian ng buhay ang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos malunod sa gitna ng aktibidad ng Ateneo de Manila University men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora. Sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang inirekomendang kaso laban sa nag-resign na head coach na si Tab Baldwin at iba pang individual. Investigate! Pero pagdidiin ni Atty. Mel Santamaria, dating dean at kasalukuyang propesor sa Far Eastern University Institute of Law, masalimuot ang anti-hazing law. Ayon sa batas, ang definisyon ng hazing ay pagkilos na nagreresulta ng pisikal at psychological na paghihirap sa isang neophyte o aplikante sa pamamagitan ng initiation rite sa isang fraternity, sorority o organisasyon. At nagbigay pa ng halimbawa, paddling, beating, whipping, forced consumption of food, forced calisthenics, exposure to the weather, at other brutal acts. Yan ang mga katagang ginamit ng batas natin. So, malinaw na may hangganan ang application ng hazing. Pero makalipas ang isang araw, dinadagdag ng CIDG sa kanilang rekomendasyon ang mga kasong homicide at reckless imprudence resulting in multiple homicide. Ano ibig sabihin ng reckless imprudence? Isang voluntary act na wala namang mali siya, na kung nagkaroon ng mali siya, pwedeng sabihin homicide. Para bang hindi mo sinasadya, wala kang mali siya, pero may namatay. Sa mga kinukonsiderang kaso ng CIDG, ang anti-hazing law ang may pinakamahabang parusang pagkakakulong, reklusyon perpetua, na maaring umabot ng hanggang 40 taon at danyos na 3 milyong piso. Sa 3, anti-hazing law, homicide, negligence, ano ba ang pinakaangkop na kasong maaaring isampa laban sa mga dati at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo? Para kay Santamaria, reckless imprudence ang dapat aprobahang kaso ng DOJ kung talagang may ebidensya laban kina Baldwin. Kung sakali man ang talagang pinakamalapit na dyan, criminal negligence or yung mga reckless imprudence resulting to homicide, yun ang talagang pinakamalapit dyan. Walang intent na magpatay. Gate ni Santamaria, hindi dapat hazing dahil espesyal itong batas at partikular ito sa mga grupo tulad ng mga fraternity. Absurd talaga. Ang daming kausap ko nga pa. Ito pala yung anak ko. Kasi baka ma-haze. Bakit? Sana anak mo? Pinasali ko sa balay, pinapatalon eh. Tumalon ko nga kung hanggang ganong kataas ang talon mo. Hazing yan, padre! Iginit din ni Santamaria na kung umabot sa korte ang kaso, hindi dapat gamiting depensa ng mga akusado ang waiver na pinipirmahan ng mga biktima. Kasi kung ikaw ay isang teacher at nagpapirma ka na sa excursion natin, hindi kita pangangalagaan, ikaw bata ka, hindi tama yun. Nasa GOJ ngayon ang bola kung makakasuhan nga sina Baldwin at kung ano-anong kaso sa 3 ang isasampa, hazing, homicide o negligence o lahat ng mga ito. Sa huli, ang punto pa rin ng pamilya ng mga biktima, may mapanagot para hindi na maulit o maiwasan ang trahedya.